Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Maganda yung topic ngayon natin na pag-uusapan. May bill kasi mga kababayan. Actually, final na ito noon pa, kaya lang hindi natapos. Kaya nirefile mga kababayan, hindi na ipasa, Kaya nirefile ni Senator Ping Lacson. Yan, sabi dito sa report ng ABS-CBN News, Senator Ping Lacson has refiled a bill that seeks to penalize those who fail to provide support to their elderly, sick, or incapacitated parents, aimed at strengthening Filipino family ties and a sense of filial responsibility. Ariwa, napakagandang pag-usapan natin ito mga kababayan. So ang tanong natin, ano yung saloobin ninyo dito sa panukalang batas ni Senator Ping Lacson na may layuning parusahan ang mga anak na bigong suportahan po yung kanilang mga magulang na matanda na. Ang dami niyan na nakikita natin dito sa social media. Naging kawawa yung kanilang mga nanay, mga tatay, naging palabo yung iba, abandoned by the children. Pinatapos yung mga anak, yung iba nga po, pinalayas pa ng kanilang mga anak kasi naging makulit na yung kanilang magulang kasi siyempre matanda na, may sakit, mahina na. Madaling sabi, wala na silang pakinabang. Naging burden sa kanila, mga kababayan, yung pagtanda ng kanilang mga nanay at mga tatay. Hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, nangyayari po. Minaltrato. So, ano po yung saloobin ninyo? Ano yung damdamin ninyo? Post your comments, reactions, mga kababayan. Kasi maganda itong pag-usapan. But meanwhile, mga kababayan, dito muna tayo sa ating amazing pure organic barley. Dapat makainom muna tayo nito para malakas sa katawan. Healthy. Ayan. Nakita ninyo. Di ba? Barley grass, mga kababayan. Mula pa ito sa Australia. Ito siya. Pwede kayong magnegosyo nito. Gawin ninyong retirement business. Diba? Ibenta ninyo online para hindi kayo aasa sa inyong mga anak. Ngayon, kung hindi kayo marunong sa negosyo, paturo po kayo sa negosyo. Kami po umangat sa buhay, hindi man sa pagmamayabang, umangat naman talaga kami sa buhay kasi pag sinabi kong walang pagbabago, pag sinabi kong mahirap kami, wala man maniwala. Diba? Sasabihin, nagpapakahambol lang ako. Mr. Maravillas, binubula mo naman kami. 3 yung sasakyan mo. Pagkatapos may negosyo ka na marami. At sabi mo, nakabili ka na ng mga properties dahil sa mga pagtitinda-tinda. Oo nga po, nakabili kami ng mga properties. Lahat na bayaran namin yung mga pagkakautang namin. Pati itong lubog kami sa utang. Ito, maririmata sana itong bahay namin, mga kababayan. 4 times maririmata ng pag-ibig. You see? Dahil sa pagtinda-tinda, ito yung savior ng lahat ng pagkakautang namin. Yeah. Tingnan ninyo. Ang maganda pa nito, mga kababayan, maganda sa face. Anti-aging kasi siya. Firmax Firming and Lifting Cream. Pati sa mga pains, paninigas na mga kasuan. Maganda itong Firmax. Nakaka-firm po sa mukha. Hindi bumabagsak ng mabilis sa ating pagtanda. Kaya ang daming bumibili po. Yung market natin all throughout the world. Kasi ito yung una natin na ino-online selling. Sabi ko sa inyo, pwede ninyo siyang retirement. Yung mga OFW na gustong mag-settle na po, settle down. Halimbawa, may plano na kayong umuwi dito sa Pilipinas, kailangan po mag-start kayo ng business at pwede ninyong simulan ngayon mismo. So, mamili kayo kung anong business yung gusto ninyong pasukin. Ito po, ito yung una nating business na naging dahilan ng aming magandang buhay. Di ba? Ito pang sustain para sa retirement.
retirement natin. Kasi sabi ko sa inyo, mahirap umasa sa mga anak kasi may kanya-kanyang buhay na sila din. Siyempre, priority niyan yung kanilang mga sariling pamilya. Kung ang income nila mga kababayan, tama lang to support their family, immediate family. Although may obligasyon, siyempre. Out of love. Di ba? At ito yung kultura natin bilang mga Pilipino na we support our parents. Kaya lang po, dahil sa problema sa pera, hindi napagandaan yung retirement, pati mga anak, ganun din. May problema sa pera. Kaya nangyayari ito po, mga kababayan, na-abandon yung mga magulang, kawawa naman. You can start your business. Paturo kayo sa amin. Kung nangyari sa amin ito na gumanda yung aming buhay, mangyayari po sa inyo. Yung anak ko, architect entrepreneur. Nag-orient lagi nito, mga kababayan. So you just contact us sa messenger ko, Dante Maravillas. Kung hindi, sa messenger mismo, dumirekta na kayo sa messenger ng aking anak, Chris Maravillas. Yan o. Kita ninyo yung anak ko. Arkitekto siya by profession. Pero nagnegosyo siya, mga kababayan. You have to engage in business kung gusto ninyong umangat sa buhay. That is the only way. Isabi ko sa inyo po, mga kababayan, noong empleyado lang po ako, hindi ko minamaliit yung pagiging empleyado, ha? We have to speak, we have to talk about reality ng pagiging empleyado. Sabi sa mga studies mismo, yung unang discussion natin, 0 chance ang isang empleyado, full-time ka, magtrabaho, kahit 3 trabaho pa yung hawakan mo. Pero hindi na yan buhay. Pag ganyan, overwork ka, baka dyan ka pa magkasakit. Di ba? At ikamatay mo. 0 ang chance mo. Kung full-time employee ka lang, 0 chance. Walang nagyayaman sa ganyan. So, importante, combined dapat siya. Kung empleyado ka, hindi ka pa pwedeng mag-full-time mag-business kasi hindi ka pa sigurado magtatagumpay, huwag kang magre-resign. Yun ang ginawa ko po. Para may backup ka. Pero you have to engage in business kung gusto mong umangat sa buhay. Yun ang ginawa namin. And you can, choose kung anong gusto ninyong pasuking negosyo. Ngayon, kami noon, kasi wala man kaming malaking kapital na pera, so we engage in online selling. Kasi sa online selling, minimal yung kapital. May ilang boxes lang ng product ang pwede mong simulan. And later on, iro-roll mo na lang siya. Paulit-ulit lang and be consistent sa inyong ginagawa. Inom muna tayo nito. Pag ginanaan kasi ako po magkwento, tuloy-tuloy na. So, inom muna tayo nito. Yun po ang gawin ninyo. Huwag kayong mahihiya at huwag ninyong iisipin kung anong sasabihin ng kapwa ninyo. Di ba? Kasi wala silang pakialam sa ginagawa o basta't legal ang tinitinda mo, hindi droga. Hindi ka nakakasira ng pamilya. Ito, healthy ito. Hindi nakakasira ng pamilya, nakakatulong pa. Para maging healthy tayo, iwas sa mga sakit-sakit. Mga kababayan, Maritoni Fernandez, yung endorser nito, major endorser nito mga kababayan, cancer survivor po. Nakatulong ito masyado sa kanya, kaya ginawa na niya itong negosyo. Di ba? Mayaman na siya ngayon. So that pag may nagkasakit ka, limbawa, may panggastos ka. Hindi ka aasa sa mga ayuda. Tulong ng gobyerno. Di ba? And yun nga po, hindi ka aasa sa iyong mga anak. Kaya ito po, retirement namin ito. Kaya ginagawa ko na magtinda-tinda habang malakas pa tayo. Sabi ko nga po, sa mga discussions ko po, sa amin, pag nag-uusap-usap kami, sabi ko, sa tingin ko, 58 na ako eh. Magpi-59 ako sa December. So, ang magiging productive years ko mga kababayan, mga 20 years pa siguro. Kung mamimaintain ko yung magandang pangangatawan,
Kaya lagi akong nag-exercise na ngayon, lakad-lakad, walking-walking, tapos nag-gym. May sariling gym naman po kami. Pero siyempre, hinay-hinay ako sa pagbubuhat ng mga mabibigat. Kasi delikado naman po pag mabigla yung katawan. Yan ang advice sa akin ng mga coaches, yung mga marurunong sa gym. So yun, I am expecting na in 20 years, yan ang tingin ko lang po kasi hindi natin kontrolado yung buhay. Di ba? Kaya importante na habang nagkakaedad ka na, maging health conscious ka. Yun ang rason kung bakit mga health products ang binibenta ko para pag yung kita namin, maibibili ko. Yung konsumo namin, libre na. Galing na sa kita. Di ba? Kung gusto ninyo nitong gumamit, magbenta kayo para kumikita ka, then you have your you can support yung pangangailangan mo nito. Ganon ang strategy po. Para pagandaan po natin ang ating retirement at huwag iasa sa ating mga anak kasi may kanya-kanya din silang problema. Ngayon pa lang dapat pinaplano na natin. Pero maganda itong proposal, panukalang batas. I support this panukalang batas, mga kababayan, ni Ping Lacson. Ibigay ko muna sa inyo yung istorya. Report po ito mula sa ABS-CBN, mga kababayan. Kahapon, the other day pala, Lacson refiles bill penalizing children who abandon elderly parents. Ang tawag niya, Parents Welfare Act of 2025, which ensures that elderly parents are not abandoned by their children. Kasumpa-sumpa din talaga, mga kababayan. Imagine, pinalaki ka ng iyong mga magulang. What if yun ang ginawa din sa inyo? Di ba? Mga anak na mga irresponsable. Mali natin ang ating mga magulang. Kasi without them, wala tayo dito sa mundo. Hindi natin ma-experience itong buhay natin. Kaya ako po, nung buhay pa yung aking mga magulang, kahit madalas yun, mainitin ang ulo, laging galit sa amin. Naintindihan ko na kung bakit laging galit yun. Kasi gusto nila maayos yung buhay namin. Huwag kami dapat pakaang-kaang, ika nga yung tawag dito sa amin. Yung pabaya sa buhay. Yun lang naman ang gusto ng mga magulang. Kaya sila maipit, salita ng salita, daldal ng daldal, laging galit. Ang gusto lang naman nila, maayos ang buhay ng kanilang mga anak. Ngayon ko siya naintindihan kung bakit ganon. Di siyempre, laging galit sa amin, yung tatay ko at nanay ko. Lagi akong nakikita. Parang yung kanta ni Freddy Aguilar, ako ang nakikita. Ako ang nasisisi. Ako ang may kasalanan. Laging ako. Siyempre, galit din ako sa nanay ko, galit ako sa tatay ko. Bunso ako sa magkakapatid, mga kababayan. Ang gusto lang pala nila, maging responsable akong tao, na paglaki ko, maging maayos ang buhay ko. Kaya pala sila ganon. Tapos may mga insecurities din sila kasi lagi silang galit sa amin, laging galit sa mga anak. Yung mga anak siyempre lalayo kasi ayaw nilang magulong magulang, yung maingay palagi sa bahay. Di ba? Si Alisa, yung mga kapatid ko, lumayo. Doon nag-self-pity na yung aking nanay. Nang akala nila, pati ng aking tatay, pagtanda nila, hindi namin asikasuhin, hindi namin, ang tawag dito, atamanon, alagaan, ganon, ataman, as ang tawag doon sa amin. Dahil kami maataman sa iya, kasi galit nga kami, dahil sa napakaigpit, ang ingay ng nanay ko. Sino ba ang gustong lagi na lang, kahit walang simula, pag galing ko sa school noon, pag-uwi namin, pag-uwi ko sa aming bahay, nagsisimula na yon. Nakaupo sa isang tabi, tapos nag-iingay na, gumagano na yan.
Nakakakuliling sa ano. So, yun pala, mga kababayan, ang kailangan, na-discover namin, yung medyo matanda na, kinausap ko yung nanay ko. Sabi ko, Mama, yung mga reklamo mo, yung mga fears mo, huwag kang mag-alala. Sa pagtanda ninyo, you are assured na bakit ba naman i-abandon ka namin? Hindi ka namin naalagaan. Simula nun, mga kababayan, tumigil na yung nanay ko. Yung tatay ko hindi maingay. Pero yung nanay ko, napakaingay po. Tumigil na siya sa kakasalita niya. Nagse-self-pity pala siya, mga kababayan. Na dahil lagi siyang galit sa amin, babaloson mi. Ang tawag doon, babaloson. Gagantian namin. I-abandon namin siya. Minsan nga nagsasabi yun, naririnig ko. Pag ako anya naguran, ipanod na sana ninyo sa ano, sa sapa o itapok nindo ako sa dagat. Naintindihan niyo yun? Pag daw siya ay namatay, kasi sa tingin niya hindi namin naalagaan, itapon na lang, ipaanod na lang sa sapa, sa ilog, yung kanyang katawan. Imagine that. Or itapon na lang anyan ninyo kami. Lukutan kibanig. Lukutan ng banig. Yung irap. Irap sa banig. Yung mat. Di ba? Gumagawa yun ng mat. Tapos itapon na lang ninyo na itapon na lang anyan ninyo kami. Ng mak mo. Ng tatay mo. So ganun yung iniisip niya. You see? Mabutit na nakausap ko talaga siya. Kasi pero siyempre, nag-mature na rin ako. Nasa radyo na ako. Sabi ko, uwi nga kami. Tapos kausapin ko ng masinsinan yung nanay ko. Kasi tingin ko, yun ang bumabagabag sa kanyang isipan. Na sa kanilang pagtanda, walang anak na magugusto na magsasakripisyo para alagaan sila. Ayun, tumahimik po at naging maganda yung pagsasama namin. The rest of the remaining years ng kanyang buhay. O di ba, mga kababayan? Pero marami ang siguro dahil sa kalagayan sa hirap ng buhay, nagawa nilang i-abandon yung kanilang mga magulang. Kaya ito nga po yung proposal, panukalang batas na nirefile ni Ping Lacson. Maganda po ito. So sabi dito, aim at strengthening Filipino family ties and a sense of filial responsibility. Tama ito. The bill seeks to penalize children who fails to provide support to their aging, sick, and incapacitated parents. Lacson noted in a statement that even with Filipino families, close ties, there are cases of elderly, sick, and incapacitated parents who were abandoned by their own children. Sabi niya, this happens despite our moral and natural obligation to maintain our parents who are in need of support. Naintindihan natin ito, mga kababayan, na pinafile niya, kasi siya, senior citizen na rin po. Siyempre, naintindihan niya yung pangangailangan ng isang senior citizen. Retired general siya. Pero, siyempre, senador siya. Napagandaan na rin niya yung kanyang pagtanda, yung kanyang retirement. I think may retirement fund sila. Yun ang ginagawa din namin, yung paghandaan yung dapat may pundo tayo na naka-separate siya. Huwag ninyong gagalawin po. Pag nag-edad na po kayong 40, ako nagsimula po 50. Nang mag-retire ako mismo sa aking trabaho sa mainstream media, doon ako nagsimula na mag-allocate ng magtabi ng retirement fund. At yung pundong yon dapat hindi ginagalaw. Ganun po ang gawin ninyo para hindi kayo kawawa. Kasi what if ang anak mo isa lang o dalawa, tapos umalis pa, nagtrabaho sa ibang bansa o kung saan napadpad, di ba? Natira ka sa bahay mo, ayaw mo namang iwanan yung bahay mo. Kasi siyempre, dapat yung mga anak nagsasarili din ng kanilang bahay
Pag hindi po, nagiging yun ang sinisimula ng conflict po. Away. Kasi di ba sa Bible, ang utos sa atin, pag nag-asawa na, and the man leave his parents, leave his mother and his father, and cleave unto his wife. Ang ibig sabihin, separation. Para ikaw mag-grow ka rin as a family. Yun ang purpose kung bakit ganun ang utos. Na pag ikaw ay nag-asawa na, dapat sumiperate ka na sa iyong pamilya. Pag hindi, it will be a very serious consequences niyan, mga kababayan, na hindi ka nag-separate sa nanay mo, sa tatay mo, hindi mo sinunod yung biblical teaching, conflict po, laging nag-aaway. Kasi siyempre yung nanay, yung tatay, hindi mapigil yung bibig, nangingialam. Laging nakikita po nangingialam, pati yung sa pag-alaga, doon sa mga apo, di ba? Ang mga lolo't lola, konsentidor. Ganon, iyon ang sinisimulan ng conflict, mga kababayan. So, ngayon, siyempre nag-separate na. Pag separate, naiwan yung nanay, naiwan yung tatay, sila parang bagong kasal. Kung walang support galing doon sa kanilang mga anak, hindi na nila kaya din maghanap buhay kasi matanda na, may sakit pa. Ano mangyayari? Kawawa, mga kababayan. Kaawa-awa yung kanilang pagtanda. So ito yung rason na nakita, mga kababayan ni Ping Lacson, na dapat niya may penalty dito. Na once inabandon mo, may sakit, matanda na, yung filial responsibility, hindi ginagampanan ng anak, it should be penalized. So tama po ito. Kasi may mga irresponsible talagang tao. Di ba? So ganon, mga kababayan. So under the proposed bill which the lawmaker filed in previous congresses, abandonment of a parent in need of support constitute a criminal act. In the United States, 30 states have filial responsibility laws, sabi ni Ping Lacson, with approaches ranging from civil court action to criminal penalties. So a parent may file a petition for support before the court and pray for the issuance of a support order against their children who fail or refuse to provide such support according to the bill. The legal representation of the parent would be provided by the public attorney's office and no court fees will be assessed. Yung gobyerno na mismo, siyempre wala ng income. Di ba? Hindi na siya makapagtrabaho. Kung may pension, maganda. Pero magkano lang naman yung pension? Kaya importante po, sabi ko sa inyo, yung mga magre-retire ngayon, kaedad-edad ko, magsimula na kayo, abang malakas pa kayo, magsimula na kayong mag-ipon para sa inyong retirement. Kung wala kayong maiipon kasi wala na kayong income, kailangan you mind your own business. You start a business. Matuto kayo na magtinda-tinda. Ito ang pinakang magaan na pwede ninyong gawin using cellphone. Ito. Isabi ko sa inyo. Simulan ninyo ngayon na. Importante kasi mabago yung mindset natin. Mindset na asa tayo sa kung kanino. Umasa tayo sa ating Panginoon, sa guidance niya, sa kanyang wisdom, at siyempre, yung lakas na dapat lagi natin hinihiling sa kanya na ma-maintain yung ating lakas, yung ating good health, so that makagalaw pa rin tayo at hindi tayo pabigat sa ating mga anak. At mag-ipon kayo through your own efforts. Tulad nito, retirement ko po ito kaya ako nagtitinda-tinda. O, di ba? So, imbis na humingi tayo ng financial support sa ating mga anak na later on, magkakapamilya na rin. Ako ang tingin ko, pag may pamilya na yung mga anak ko, baka ako pa yung magbigay sa kanila sa mga di ba? Mga pamana. So, pinagandaan ko na rin ang mga pamana kaya namili kami ng mga properties.
Sabi ko ito, naka-assign dito, naka-assign sa kanya. 4 lang naman yung anak ko. And the business, mga kababayan. Ganon. Kung hindi kayo, di ninyo kabisado kung paano magnegosyo, paturo kayo sa marurunong. Ako nga, matanda na ako kung kailan ako nag-retire, mga kababayan. Doon ako naging masigasig na maghanap ng maraming opportunities through seminars and orientation seminars. Huwag mahiya po, mga kababayan. Kailangan sa ating retirement mga kababayan, kuwan pa tayo, productive pa rin. Kasi may lakas ka pa rin eh, di ba? Huwag titigil sa pagtrabaho. Pag tumigil ka sa pagtrabaho, bibilis yung paghina po ninyo. Yan ang aking advice sa mga kaedad ko po. Di ba? Ganito lang ang gagawin ninyo. Kokopyan lang po ninyo ang aking ginagawa. Di mag-vlogging kayo, promoting business, promoting itong product. Tapos, kasi mga retirees kayo, you discuss about retirement. May mga nakikita akong videos po discussing about retirement para makapaghanda sila sa kanilang magiging retirement. Ano dapat ginagawa? And afterwards, tinda-tinda kayo. Ganon lang po, mga kababayan. Dapat madiskarte sa buhay. So sabi dito sa bill ni Ping Lacson, it shall be immediately executory and no temporary restraining order or injunction shall be issued by any court except the Supreme Court to stay it. Failing to comply with a support order without sufficient cause or reason may prompt the court to issue a warrant for levying the amount due to every breach of the order. So gagalaw na mismo yung husgado. If the respondent fails to give support for 3 consecutive months without justifiable cause, the respondent shall face imprisonment of 1 to 6 months or a fine of 100,000 pesos. Additionally, whoever has the care or protection of a parent in need of support and abandon such a parent would face 6 to 10 years in jail and fine of 300,000 under Lacson's bill. So napakaganda, mga kababayan, ng proposed bill ni Ping Lacson. And siguro, kailangang may pasa na po ito kasi laging nililipasan ng panahon. Several congresses na-file niya ito. Hindi natapos. Parang hindi siya priority ng ating mga congressmen, ng ating mga legislators, ng ating mga senador. Ipasa na po ninyo to. And I think matutuwa yung ating mga seniors kasi para ito sa kanilang proteksyon. Dapat magtanaw tayo ng utang na loob sa ating mga magulang. Kasi without them, mahalin natin ang ating mga magulang. Ilang taon na lang naman ang inihintay niyan para mamayapa. Di ba? And that is our moral obligation to support them. Hindi yung i-abandon, wala tayong paki. Ngayon, basahin natin yung mga reactions ng mga tao dito. Parang ayaw nila sa bill ni Lacson. Di ba? Hindi natin maintindihan yung mga tao kung bakit gano'n na yung mindset nila. Wala silang paki sa mga magulang na abandon po. Inaintindihan natin kasi in the Bible, ganun po ang mangyayari daw in the last days. Yung mga tao magiging makasarili. Tingnan ninyo. Walang natural affections lost. Ang ibig sabihin ng natural affection, yung pagmamahal sa kapatid, magulang, anak. Yan ang mangyayari. Nasulat siya, mga kababayan, sa Bible as prophesied in the last days. Yan 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Basahin ko po sa inyo para maintindihan natin kung bakit ganun ang damdamin. Imbis matuwa yung mga tao, nagagalit sila sa proposed bill ni Lacson. Diba? Yan This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves. Makasarili sila. Mahal lang nila yung sarili nila. Covetous, boasters, proud, blasphemers,
disobedient to parents, unthankful, unholy. Walang utang na loob, pati sa kanilang magulang. Oh. Disobedient to parents, unthankful, unholy. Ayan yung sinasabi natin. Oh. Verse 3, without natural affection. Pag sinabi mong natural affection, natural yung pagmamahal dapat ng isang anak sa magulang. Mawawala na daw yun. At magulang, pagmamahal sa kanilang anak, nawawala na ngayon po. Lahat ng material things na nakatutok yung tao, yung atensyon ng tao. Pagmamahal sa magulang, ng magulang sa anak, yan, that is the natural affection po. You see? Ano pa? Truth breakers, false accusers, incontinent, first, despisers of those that are good. Galit sila sa mabuti. Nakita ninyo? Ngayon, yung ginagawang mabuti ng ating Pangulo, galit si Sarah. Di ba? At yung mali na ginagawa ni Sarah, gustong-gusto ng kanyang mga followers. That is prophesied in the Word of God kasi na ganon ang mangyayari sa magiging ugali ng tao. So kitang-kita na natin ngayon. Ano pa siya? Traitors, heady, malaki ang ulo, high-minded, mayayabang, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Dapat niya, lumayo kayo. Yun ang sabi sa Word of God. Lumayo kayo sa mga ganyang uri ng tao. Masasamang tao, masasama ang ugali. Kasi dadami po yung masasama ang ugali. Basahin ko po sa inyo yung mga reactions ng mga netizens dito sa proposed bill ni Ping Lacson. Then mako-confirm ninyo, tama yung binasa kong bersikulo. Ito, pakita ko sa inyo. Yan mga reactions dito. Sabi ni Cheryl Maan Grafel Tampo, sana bago kayo nagbitaw ng ganyang batas, think outside the box. Hindi lahat ng magulang deserve yan. Matindi talaga po. So confirm yung sinasabi po sa Bible. Mawawala yung natural affection, yung pagmamahal, magiging makasarili ang bawat isa. Napakaraming tao. Hindi naman lahat, siyempre. May mga matitino pa rin. Imagine, hindi niya lahat ng magulang deserve yung ganyan. Kaya dapat niya, you think outside the box. Di ba nakakalungkot ang ganun po? So, ang dami ng mga tao, walang utang na loob, even sa kanilang mga magulang. Yan Anthony Limas Nabasca, magbigay kayo ng trabaho para may ipanggasto sa pamilya, hindi puro batas. You see? Galit sila, mga kababayan. Sabi ni Jessa Panta, what if the parents fail to provide for the kids? Isn't it double standard? So, gusto nga sabihin, hindi sinuport yung anak, hindi na napatapos kasi mahirap siguro yung buhay. So, gusto nilang tablahin yung kanilang magulang. Di abandon din nila. Di ba? Mga kababayan, ganun. Sabi ni J.R. Cañete Nunez, ngayon pa lang sasabihin ko ng sablay ang batas ng gusto mo, Senator Lacson. Pag-isipan mo munang mabuti kung ano ang ipapaloob mo sa batas na yan bago mo ipatupad. Correct me if I'm wrong. Parang ganito lang yan. Hindi naman lahat ng anak nag-success sa buhay. Minsan nga kung ano yung buhay na meron dati, noong mga bata pa, sila minsan dala-dala yung hanggang pagtanda. Madaling salita, minana yung simpleng buhay. Pinakamainam na gawin ninyo kaysa hindi natin maintindihan, mangihing talamak ang kurakutan sa gobyerno, maghain kayo ng batas na may sustento para sa mga single parent, pension sa mga senior na hindi miyembro ng SSS, mga magulang, wala ng anak, dead yung kanyang batas ba? Yung kanyang batas ba? Hindi maintindihan yung kanyang reaksyon. Hindi na organize ng mabuti yung thought niya. Sabi ni Rombines, Edbed Rombines Rando Onalos, disagree. Sabi ni Lester Lloyd Olmilio,
Pampilo Lacson Bilay, establish a system that ensures secure pension for everyone along with elderly care facilities if needed. Blame the kids. Sabi ni Maria Cor, create a bill that gives pension to elderly people and health insurances supported by the government. It's never an obligation of the children to support them by force, but a support that sprang from their love towards parents and within their capacity. This is familial love, not force, not obligation, but filial love. Kita ninyo mga reactions nila. Pero alam po ninyo, yung mga reactions nilang yan, pag dating ng panahon na sila matanda na, marirealize nila na tama pala si Ping Lacson. Hindi kasi nila pa nare-realize ang i-abandon ng mga anak. Sabi ni Sheila Virginia Suiza, it is not the obligation of children to support their parents, but if they do, it is out of their gratitude and kindness that was instilled as their value. How about making a bill doon sa mga bata na hindi naman sinusuportahan ng mga magulang? Obligasyon ng mga magulang ang bata, and it's not the other way around. Sabi ni Masako Elizabeth, what about those parents who fail to provide financial support to their children, letting them work instead of going to school, letting them be the breadwinner when insisted? That should be the responsibility of the parents. Sabi ni J.B. Domingo, the state shall ensure the provision of pensions and government support, health insurance for senior citizens. Filial support shall be regarded as an act of love and voluntary care and shall not be imposed as a legal obligation. So, makikita po ninyo ang katotohanan sa bersikulo na akin pong sinare sa inyo. That will be the kind of society, mga kababayan, na prophesied in the Word of God to come in these last days. So, gano'n na ang mindset ng mga tao. Nawala yung natural affection. But anyway, ibigay ko sa inyo itong narinig ko noon na isang tula, mga kababayan, ng kanyang tatay sa kanyang anak. Yung tatay matanda na. Malapit nang dumating doon sa edad, mga kababayan, na pahina na siya. Napakaganda ng tulang ito. Mahal kong anak ang titulo. Sabi diyan, sa aking pagtanda, mahal kong anak, sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapo ng sabaw sa hapagkainan, huwag mo sana akong kagalitan. Maramdamin ang isang matanda. Naaawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tinga ko at hindi ko na maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihang bingi. Pakiulit na lang ang sasabihin mo o pakisulat na lang. Pagpasensyahan mo na rin ang aking amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo na sanang akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo noong bata ka pa, pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pasensya ka na anak, matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtsagaan mo sana ako at tulungang tumayo, katulad ng pag-alalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo sana ako kung ako ay nagiging makulit, paulit-ulit at parang sirang plaka. Basta't pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtawanan o pagsawaang pakinggan. Natatandaan mo ba anak, nung bata ka pa? Kapag gusto mo ng lubo, paulit-ulit mo yung sasabihin. Maghapon kang nangungulit hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtsatsagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit, dala na marahil ng katandaan. Pagtanda mo, maintindihan mo rin ako kapag may konti kang panahon. Magkwentuhan naman tayo kahit sandali lang.
Inip na ako sa bahay, maghapong nag-iisa, walang kausap. Alam kong busy ka sa trabaho, subalit nais kong malaman mo na sabik na akong makakwentuhan ka. Kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko, natatandaan mo anak, nung bata ka pa, pinagtsatsagaan kong pakinggan ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawaang alagaan. Pagpasensyahan mo na sana kung ako man ay maihi o madumi sa igaan. Pagtiyagaan mo sana akong alagaan sa mga sandaling ito ng aking buhay. Total, hindi na naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. Anak, huwag kang mag-alala. Kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina, maraming salamat sa iyo anak. Nagmamahal, nanay at tatay. Yan yung narinig ko po mga kababayan na tula sa isang speaking engagement po. Binasa, may background pong nakakabagbag damdamin. Naiyak po yung mga yung audience ng basahin. Isang kilalang yung dramatista po sa DCRH, speaker siya. Nakalimutan ko po yung pangalan ng nire-recall ko nga yung pangalan ng dramatista ng DCRH, speaker dito sa amin sa family forum. Talagang nag-iyakan po yung audience. Napakaganda ng pakabasa niya ng tula. May background pang makabagbag damdamin. Kaya lang, yung pagbasa ko ngayon, ayaw kong lagyan ng background, baka ma-copyright. Di ba, mga kababayan? So anyway, tingnan natin kung makapasa. Kasi ang daming galit. Maintindihan ninyo yan pag matanda na kayo. Ngayon, siguro galit kayo sa inyong nanay at tatay kasi hindi kayo sinuport masyado. O kung nakagalitan kayo tulad ko. Pero ako, ganun yung experience ko. Laging galit yung nanay ko na tatay ko. Kasi pala, may dinadala siya na bagabag sa buhay. You see? Pero nang bigyan ko ng ako mismo ang kumausap sa 8 magkakapatid, ako nakaisip na kausapin siya. Sabi ko, kailangan alamin ko kung ano yung bumabagabag. Bakit siya laging ganon? Wala pala siyang assurance. Sa tingin niya, hindi namin siya aalagaan. So binigyan ko ng assurance. Sabi ko, kung walang mag-aalaga sa'yo, ako yon, sagot kita. Nakita mo naman mama, papa, nung magkasakit kayo, ako yung unang sumaklulo. Di ba? Kaya nagmamatay yon, ako yung asikaso. Yung nanay ko namatay dito sa kandungan ng aking asawa. You see? Dinala ng kapatid ko rito kasi may na hindi na kumakain. Dito namatay sa bahay. At ako yung gumastos. Di ba? Nawala yung lahat ng pag-aalala nila nang bigyan ko ng assurance. So, lahat ng galit nila sa akin at yung sakit ng loob ko din sa kanila, nawala na yon. Nagkapatawaran kami. Kasi minsan, pag hindi ka pa magulang o limbawa, hindi ka pa umabot sa edad nila, hindi mo sila maintindihan kung bakit sila ganon. Kaya sakto itong tula, mga kababayan, na binasa ko po para mapag-isipan nating mabuti. Sa Bible, itinuturo po yung support. Kailangan i-support natin ang ating mga magulang. Yan sabi dyan, Ephesians 6:1-3. Ito yung dapat na turo. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Susundin ninyo ang magulang ninyo. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, so that it may go well with you, and that you may enjoy long life on earth. Pag sinabing honor po, ang honor, ang ibig sabihin nun, support your parents.
Kasi pag hindi mo sinuport yung parent mo, inabandon mo, hindi mo siya ino-honor. So ang utos sa atin po ng ating Panginoon, you have to honor, you have to support. Kaya nga po yung honorarium. Saan ba galing ang word na honorarium? That is from the word honor. Ano yung honorarium? Honorarium, pera. So give financial support. Honor your parents, your mother and your father. Nasa sa inyo yan kung hindi ninyo i-honor. Kasi sabi nga po natin, kung ano yung itinanim ninyo, yun din ang aanihin ninyo. Pag hindi ninyo in-honor yung inyong mga magulang sa kanilang pagtanda, ganun din ang gagawin. It will be a cycle of, curse. Ganun din ang gagawin ng mga anak ninyo. Dapat putulin ninyo ang cycle ng sumpa. May sumpa siya. Siyempre, titiningalain, bakit ko naman isusuportan niya yung tatay ko? Hindi man niya sinuport yung tatay niya. Ganun din yung ginawa niya sa tatay niya. Kasi galit siya sa tatay niya, inabandon niya sa pagtanda kasi gustong gumanti. Gagantian ka rin ng anak mo. Walang katapusang sumpa. That is the curse. In fact, sabihin ko na sa inyo, bakit ganun yung kasi patay na rin yung mga magulang ko. Pwede ko nang ikwento sa inyo. Bakit ganun yung ugali ng nanay ko na laging maingay siya? Kasi may guilt siya. May guilt feeling siya. Hindi niya kasi sinuport yung nanay niya. Tumanda, hindi niya nga alam kung saan inilibing. Galit kasi siya kasi hindi siya pinamanaan. Dahil doon, galit na galit yung nanay ko. Kasi yung mga kapatid niya, pinamanaan ng lupa. Pero siya hindi pinamanaan. And so, pagtanda ng kanyang nanay, yung lula ko, hindi niya sinuport. Ayaw niya ayaw nga niyang nakikitang pumupunta sa bahay. Pinagtataguan niya noon. Lagi niyang bukang bibig yun na hindi siya pinamanaan. So nagtanim siya ng galit. Pinutol ko po ang ganong cycle. Sabi ko, tigilan mo na yan. That guilt that guilt feeling mo, hindi mangyayari na yung ginawa mo sa nanay mo, hindi mo siya sinuport kasi galit ka, hindi ka pinamanaan, gagawin din namin sa inyo. Doon nagsimula, mga kababayan, gumanda yung kanyang pakiramdam. Naging maayos na yung aming pamilya because of me. Pinutol ko yung cycle ng vengeance, paganti. So yun ang advice ko sa inyo. Kung gusto lang ninyong sundin, kung ayaw ninyo, diretso ninyo yung gusto ninyong gawin. Pero hindi magkakamali po ang Bible. Ang sabi dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito daw yung tama. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, so that it may go well with you, in that you may enjoy long life on earth. Ang blessing sa iyo, hahaba ang buhay mo. Pag inonor mo yung iyong mga magulang, nakikita ng Diyos, hahaba ang buhay mo. Yan ang blessing na bigay niya sa pag-honor, sa pag-support. Pag sinabing honor, igalang mo, hindi mo ginagalang yung iyong magulang kung hindi mo siya sinusupport. Di ba? Ginuguto mo siya, inabandon mo siya, paano masasabing inonor mo? Ginagalang mo. May ganong pagalang sa isang magulang na ginuto mo. Di ba? So nasa sa inyo ang choice kung pakikinggan ninyo ang aking sinasabi as stated in the Word of God in relation sa support sa parents o hindi. Pero sasabihin ko sa inyo, may kasamang sumpa. Hindi galing sa akin. Ang sumpa galing mismo sa ating Panginoong Diyos Ama sa Langit. Nakikita tayo lahat sa ating trato, sa ating mga magulang, sa ating kapwa. Laging may natural konsekwensya. And later on, that cycle, nakita kayo, na yung magulang ninyo, galit kayo, inabandon ninyo, yun din ang mangyayari sa iyo. I-abandon ka rin. Kasi, malamang sa malamang, yung magulang ninyo, mahal ng anak ninyo. Kasi yung mga magulang po, mga lolo, konsentidor sa mga anak, sa mga apo. Mas mahal yung lolo kasi mapagmalang lolo sa apo. Nakita, isusumpa kayo ng anak ninyo.
Si lolo niya, inabandon mo, magulang mo, hindi mo sinuport, ganun din ang gagawin sa'yo. Iyak-iyak ka yan ngayon, anong sasabihin mo sa anak mo? Di ba? Buti ko may pasiguro ka sa buhay. Pero that is, a disgrace. Nakakalungkot, mga kababayan. You have to break the cycle and follow the command of God. Kung ayaw ninyo ng masamang konsekwensya sa inyo, ayaw ninyong mangyari sa inyo. Kasi hindi po magkakamali ang salita ng Diyos. Honor thy father and thy mother. May kasama siyang sumpa pag hindi ninyo ginawa. So that's it, mga kababayan. Hindi ko kayo tinatakot. Para may pan-support kayo sa retirement, magtinda-tinda kayo nito. Turuan namin kayo kung paano magnegosyo nito para hindi kayo umasa sa inyong mga anak. Makasupport pa kayo sa kanila. Pag halimbawa, kailangan nila ng tulong. Di ba? Hindi kayo aasa pagdating sa finances. Pasiguruhin po ninyo yung inyong retirement. Kung hindi pa po kayo subscribe dito sa ating channel, click subscribe po ninyo. And share ninyo itong ating episode ngayong umaga. Lagi ninyo pong tatandaan sa ating buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.